paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagi. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Kagabi, hindi na nakatiis si Adrian at lumapit na ito sa ina ni Isabella upang magpaalam na siya ay manliligaw. Ano ang magiging pasya ni Aling Maring ukol dito? Narito ang ika-4 na bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang paghihiganti sa isa na namang gabi ng lagi. Ano ka ba? Akala ko kaya ka lang pupunta sa bahay kagabi para magpaalam kay nanay. Nasasabay kang umuwi sa probinsya. Yung pala, may iba ka pang pakay. Isabella, ayoko na kasing patagalin itong nararamdaman ko para sa'yo. Gusto ko maging opisyal na tayo. Alam mo, sa totoo lang, gusto rin naman kita. Oo. Pero matagal na yun, ha? Pero, hindi ko alam. Parang merong pumipigil sa akin sa nararamdaman ko para sa'yo. Okay, class, listen. Una sa lahat, gusto ko magpaalam sa inyo dahil ngayon ang huling araw ng klase natin.
Sana sa pagtuntong ninyo sa second year college ay mas maging masipag kayo at mas gagalingan nyo pa, okay? Yes, ma'am. Okay, o tara, picture-picture muna tayo bago tayo maghiwa-hiwalay sa taong ito. Group picture. Ayun. Huwag niyo takpan si ma'am. Ay, sa wakas. Nakabalik din tayo ng Santa Nympha. O, Isabela, Adrian, ano ba hinihintay nyo? Bit-bitin nyo na yung mga gamit nyo at maglakad na tayo. Malapit na rito ang bahay ng nanay ko eh. O, ikaw, Adrian, sino ba mga kamag-anak mo rito? Yun na akong nakalimutan kong itanong kay Papa eh. Kung saan malapit dito ang mga kamag-anakan niya. Kung gayon, total, kasama ka na rin namin. O, bakit hindi ka na lang muna tumuloy sa bahay ng nanay ko? Sa lola ni Isabela. Ayos lang po ba yun sa inyo? Oo naman. Bakit hindi? Hindi ka na iba sa amin. Salamat po, Aling Maring. At saka doon sa tanong mo sa akin na isang araw, sige, pinapayagan na kitang manligaw sa anak ko si Isabela. Ay, Nay, Ay, pinag-isipan ko rin naman ito at nakikita ko naman sincero ka sa nararamdaman mo para sa anak ko. Tsaka isa pa, matagal na kayo magkakilala. Kaya tsaka kung magiging mabuti ang kalagayan niya sa'yo kung sakaling maging magnobyo kayo. Yun naman kung papayag tong anak ko. pumapayag po ako, Nay. Sa katunayan nga, gusto ko rin naman si Adrian. Maraming salamat po. Hindi ko kayo bibiguin. Ipinapangako ko pong hindi ako gagawa ng kahit na anumang eksasama ng loob ninyo, lalong-lalo na nitong si Isabela. Siguraduhin mo lang, dahil kung hindi, ako makakatapat mo. Nay! Nay, narito na ako kami. Ay, naku! Ang anak ko, narito na pala kayo. Oy, kumusta na kayo? Oh, Isabela, ako naku, ganda-gandang bata nito nga po ko talagang... Abay, syempre ho. Kanina po ho ba magmamana? Di ho sa nanay. Ay, naku, magtigil ka nga dyan, Maring. Walang ibang pagmamanahan ng apo kong ito, kundi sa lola lang. Si nanay yun. Mali po, Lola. Huwag na po kayong mag-away ni Nanay. Parehas pong nakuha sa inyong kagandahan na meron ako. Yan naman ang gusto ko sa iyo, apo. Hindi ka nagsisinungaling. Mano po, Lola? Oy, sino naman yung lalaking ire? Pagkagwapo. Pagkakisig naman, Inay siya ho si Adrian, maliligaw ho ni Isabela. Sumama ho siya dito sa Santa Nympha para bisitahan din ng mga kamag-anak ng papa niya. Oh. Pero hindi naman niya naitanong kung saan eksakto dito sa San Ildefonso. Kaya sinabi ko po na dito na lang muna siya tumuloy sa Ay, atin. ganun ba? Uy, kagaling talagang pumili ng apo ko nang maliligaw sa kanya. Ay, Lola naman. O bakit? Nagsasabi lang naman ako ng totoo Oy, iho, siguraduhin mong hindi mo sasaktan ng apo ko, ha? Ay kung hindi, ako makakabangga mo. Matanda lang ako, pero malakas pa ako. Makakaasa po kayong hindi ko sasaktan ng maganda niyong apo. Dapat lang! Ay, teka, tama na muna yung kwentuhan. Doon na tayo sa kusina at lumalamig yung pagkain na inihanda ko. Biyo! Pakidala mo naman yung mga gamit nila sa kwarto. Apo, Nanay Lita! Oh, ano bang hinihintay nyo? Tara na! Alam mo ba, nung pinanganak si Isabela, kamukhang kamukha niya ang Tia Helena. Lalo na ngayong dalaga na siya. Sayang nga lamang at nawala ng maaga ang Tia. Sa pagkakaalam ko kasing edad mo rin siya nung mawala. Tia Helena ho? Oo. Inay, sino yun? Bakit parang
Hindi naman ho nyo nabanggit sa akin yun. Oo, hindi ko nabanggit yun dahil nga ayaw nang bagitin ng lolo mo ang pangalan ng kapatid niya. Ay, may kapatid ho pala si Lolo. Oo, dalawa sila. Yun nga si Tia Helena ko, ang isa pa. Dating nag-aalaga sa amin yun nung nagtatrabaho nanay ko sa ibang bansa. May larawan pa nga kami nung kasama yung mga kapatid ko, ang tito-tita mo. Ay, hindi ko na nga lamang malaman kung sila'y nasaan. Ganun ho ba? Oo. Ay, o nga pala, teka Nay. Dahil nabanggit mo yung tungkol sa larawan, meron pala ako ipapakita sa'yo. Saglit lang ho Kukunin ko sa magamit na dala ko. Oh, sige, kunin mo. Patingin ako. Oh, kayo dyan, Iha. Iha. Hindi ba masarap ang luto ko? Kumain kayo na kumain, ha? Kahit ano dyan. May apritada, may tiyado, adobo. Kain na kain. Okay na ho ako, Lola. Nabigla yata ako sa pagkain kaya sumakit kagad ang tiyan ko sa kabusugan. Sus, nahiya ko lang eh. Ay, hindi, O ikaw, Iha, kain ka na kain. Lola, ang dami ko nang nakain. Ang sarap niyo pala talagang magluto. Mana sa inyo, Sinay, pagdating sa pagluluto. Sus, binawala mo pa si Lola. Hindi totoo sinasabi ko, no? Oo, tama na yan, ha? Baka mamaya ay magkapikunan pa kayong dalawa dyan. Kapag nagliligawan pa naman mahirap magbate kapag nagkakapikunan. Nay, ito ho. Yung larawan ho sinasabi ko. O siya, maupo ka rito at patingin ako. Ay, teka, susuot ko muna yung salamin ko. Baka hindi ko makita ng malinaw ang larawang yan. Ito ho, inayo. Sino bang mga ito? Kami ito ba? Ito yung sinasabi kong larawan sa iyo. Binabantayan kami ni Tita Helena dito nang maisipan ni tatay na kuhanan kami ng litrato at gamit yung kanyang kamera. Inay, sandali ho. Oh. Nagtataka lang ako. Ano? Bakit hindi niyo po nabanggit sa akin ang pangalan ni Lola Helena noon? Kasi namatay siya sa hindi magandang paraan. Ginahasa. Abay, nung binuhat nila yung ataule para ihatid sa kanyang huling hantungan ay napakabigat. Huh? Ang sabi, senyalis daw yon na hindi pa ito handang mamatay. Kaya ayaw ni tatay pag-usapan o banggitin ang pangalan ng kapatid niya. Para raw hindi mahirapang makaalis ang kaluluwa ni Tia Helena sa mundo. Kaya simula noon, hindi na namin binabanggit ang pangalan niya. Ngayon na lang uli. Pwede ko bang tingnan ng larawan, Lola? Ay, oo naman na po. Eto, tingnan mo. Siya? Ang Lola Helena? Siya! Siya ang multo nagpapakita sa akin. Maaari ko bang tingnan, Isabela? Oo. Hindi maaari ito. Imposible. Siya rin ang babaeng multo na nagtangka sa buhay ko ilang gabi nang nakalilipas. Ano? Oo. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Anak? Hoy, bakit nandito ka pa sa balkonahe? Bakit hindi ka ba natutulog? Mag-aalas 9 na ng gabi. Ay, iniisip ko kasi, Nay, bakit ako minumulto ng Lola Helena? Anong kasalanan ko sa kanya? At parang lagi siyang galit tuwing makikita ko. Ganon din po kay Adrian. Ano kaya ang meron? Natitiyak mo ba talagang ang Lola Helena mo ang nagpapakita sa iyo, anak? Oo, Nay, sigurado ko siya yun. Ang tanging hindi ko lang maintindihan, bakit siya nagagalit sa akin? Si Adrian yun na! Nay, punta natin sa kwarto. Baka kung napaano siya.
Ano ang kaugnayan ni Adrian kay Helena? Bakit ito minsan nagpakita sa kanya at pinagtangkaan pa ang sarili niyang buhay? Pakinggan bukas ng gabi ang ikalima at huling bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang ang paghihiganti sa isa na namang gabi ng lagim. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, Susan Robles, at Jerry Mutia. Naglabat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni na Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Jimmy Lingan Jr. at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng lagim.